Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Pisces, Scorpio, and Cancer. Okay, yan. Today is Holy Friday. Yan ha. Dadasal po tayo ha. So, bibigyan ko kayo for the second week of April. Okay? Ng general energy. So, let's see the energy surrounding you for the whole week, for the whole second week of April. So, ibig sabihin nito yung tinatawag, calm down, slow down. This is the time tinatawag to relax, maybe to meditate, to pray. Okay? Pasensya na sa background. Yung asawa is medyo mahina ang tenga, kaya pasensya na. So, kaya yan, no? Ibig sabihin nito is slow down. Maybe you have to think about Jesus, ano? Talk to Jesus, di ba? It's like meditation, okay? Yoga, okay? So, narito ang tinatawag na the chariot, okay? So, the chariot is more about tinatawag, kaya siguro dito, no? Maybe you are meditating, you are planning to go somewhere, di ba? A distant travel or a short trip travel. Or maybe you are thinking, this is the time, okay? Para maybe for some of you, tinatawag na you are not inspired, di ba? Kasi nakababa, okay? Nakababa, naka-reverse, di ba? Maybe you are not inspired to do a thing, di ba? Hindi ka aktibo. Maybe you will just stay at home, di ba? So for some of you here, ibig sabihin nito, yung tinatawag na wala kang, it's like ito business, di ba? Engagement, career. Wala kang, it's like hindi aktibo ang isip mo, di ba? Wala kang magandang ideas na maisip. Yan ha. Wala kang, it's like if hindi ka, sabihin na natin, wala kang gana sumulat, wala kang ganang umalis, di ba? So, ibig sabihin din ito, yung tinatawag na maybe for some of you hindi kayo makapag-decide, di ba? Maring dito yung tinatawag, you are allowing yourself, it's like parang gulong, di ba? Sumasama lang kayo sa ikot ng gulong. Yan ha. Sa ikot ng mundo, di ba? Kung may makain, may makain. Kung walang makain, di walang makain, di ba? Kung may saya, di may saya. Kung walang saya, di hindi, di ba? Yan lang, parang sumasama lang kayo sa agos ng buhay. Okay? Yan. So, naririto ang tinatawag the fool, di ba? Okay? So, may nakikita lang ako ditong tinatawag excitement. It's like may napipinto, okay? Manifesting, dadating. Excitement, di ba? Surprise, di ba? Maaring dito kung ano itong mga pinagdadasal ninyo, okay? It will be granted. Yan ha? Okay? So, for some of you here, nakikita din, kung kayo is nasa, sabihin na natin, kasi lumabas ang the moon, di ba? Naka-reverse ang the moon. So, it's time to go out, to get out. Okay? Kung halimbawa, masalimuot itong buhay na ito, it's time to get out. Put into action. Diba? Yan, oh. It's like, tumakbo ka na. Diba? Yan. Umalis ka na. Diba? Yan. So, ibig sabihin nito, hanapin mo. Diba? Kung saan ka tinatawag na komportable, tahimik, at home. Diba? Yan. Yan na, it's like for some of you, naghahanap kayo ng a place na masasabi nyong, ito ang aking tahanan, ito ang aking tahimik na lugar, di ba? Yan. Maybe sabihin natin career din, di ba? Okay? It's more about saan ka komportable. Kasi for some of you here, nakikita yung tinatawag, masyado na kayong pagod na pagod, strained, okay? Yan. Mababa na siguro ang inyong spirituality, ang inyong energy. So, you need to stop, okay? Kaya nakababa, naka-reverse. You need to stop, slow down. It's like tinatawag, breathe in, breathe out, di ba? Yan.
So, ibig sabihin nito, kaya ito, yan. It's like tinatawag na release yourself, di ba? Yan. It's time to tinatawag na pakawalan mo ng sarili mo. Okay? Yan. Alisin mo na yung sarili mo sa sitwasyon na hindi ka na happy. Hindi ka na maligaya. Ito man ay marriage, a family, friends, commitment, relationship, trabaho, di ba? Work, career, yeah, move. Okay? Ibig sabihin na take an action. Okay? Yan. And ibig sabihin nito yung tinatawag for some of you here, yan. Kung ano man ito, may siguro ito alitan, sigalutan, mending. It's more about mending. Ayusin na. Okay? Yan o. Ibig sabihin nito, ayusin na kung may mga gusot between you and them. Okay? So, yan o. Kita ninyo. For some of you here, ibig sabihin nito yung tinatawag kalungkutan. Yan ha. Kung it's like hindi gumagana ang isip, di ba? It's like na-close. Yan. Wala siya maisip, di ba? Maybe negative, di ba? Masyado sigurong negative ang pag-iisip na niya. So, ibig sabihin naka-reverse pa ito. Nakakaranas siya ng kalungkutan, di ba? Nakakaranas siya ng hatred, siphayo, aggressiveness, di ba? Yan. Maaring nai-irritate siya, frustrated, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, gusto niya, okay? Gusto niya na tinatawag na a place, di ba? Na masasabi niyang at home siya, di ba? Yan. Kumbaga dito ma-enjoy niya. Kaya narito ito. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na bago ka umalis, kung aalis ka man, tapusin mo na ang sigalot. Kung kayo may mga misunderstanding sa iba, bago ka lumisan, di ba, para mahanap mo itong tunay na lugar mo, ayusin mo, okay? Ang tinatawag ko ano man ito, okay? Sigalutan, galit, di ba? Sentimiento, hatred, whatever. So, ito yung tinatawag the Five of Wands, di ba? So, ibig sabihin ng the Five of Wands, yan, for some of you here, di ba? Maligaya, magiging maligaya ka lang once na matupad ang iyong pangarap, di ba? Once na nagbukas, it's like opportunities, doors opening, magbukas ito sa inyo because of this, di ba? Yan. Naka-reverse na di ba? It's like natawag freeing yourself, releasing yourself, yan. Ibig sabihin nito, sa kakalaang magiging normal ang buhay mo. It's like magiging masaya ang buhay mo, okay? Once na merong nag-open na opportunities, di ba? So, yan. So, kaya dito nakikita, you're always praying, okay? It's like tinatawag na communicate to God, especially ngayon, nasa Holy Week tayo. It's more about communicating to God, okay? Communicate. Be at peace with God, di ba? Yan. Kumbaga dito open your heart to God, okay? Sabihin mo lahat sa Kanya, okay? Release, okay? Release kung ano man ito. Yan, ha? So, let's see the message or the advice from the universe. Oh, no? Okay. So, ibig sabihin nito, naririto ang tinatawag na the temperance. Yan, ha? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, whatever is this, yan ha, para matagpuan mo ang tunay na ligaya, kasiyahan, di ba? Alisin mo na ang baggages. It's like you are carrying a lot of baggages sa buhay mo, sa likod mo, it's like crosses, masyado mabigat ang crosses mo. Ibig sabihin nito yung tinatawag na ibaba mo na, pakawalan mo na. Kung ito yung mga tao, pakawalan mo na, di ba? Yan. Para yung tinatawag, gumaan ang iyong pakiramdam. Diba? Yan. Kumbaga dito ay makapag-garden ka. Itong bahay ko, diba? Pipinturahan ko, diba? Something like that. So, it's about your creativity, diba? It's like tinatawag, oh, heto na ako. Okay, what can ano itong pwede kong i-offer, ipakita sa inyo. Diba? So, that's the message and the advice from the universe. Release your baggages.